I believe deep in my heart that the spirit of Christmas is the spirit of generosity. At sa maraming pagkakataon, kinaya kong makatulong sa maraming tao dahil sa Don Benito. I am an Escolarian leader of today, and this is my story. My parents were sidewalk vendors, meat vendors sa palengke ng Blooming Treat. Isang diskarte nila para makapag-aral kami, naghuhulog sila sa educational plan every day. Gagamitin namin yan pagka nag-college kami. So matagal siyang inipon, more than 10 years. One thing na natutunan namin sa palengke is you prepare sa gusto mong gawin. If you want something, kailangan mo mag-work. Hindi pwede na pray ka lang. Sometimes, masyado tayong prayerful, nakalimutan natin mag-work. So, if you want something, you work hard. And nothing beats working hard. Lahat ng bagay may kapalit. Parating ganyan. Yeah, that is the law of nature. Kasi, hindi ka naman pwedeng maging successful nang walang struggle. And kung naging mayaman ka halimbawa, na hindi mo pinaghirapan, malamang sa malamang hindi ka rin masaya. Because yung struggles na yan yung magiging memory kung paano mo naabot kung ano man meron ka. And then pag binalikan mo siya, priceless na siya. And then you can share what you learn sa next generation. So yung father ko and mother ko, binigyan ako ng puhunan. So magtayo ka ng tindahan para makatulong sa finances. So ganun lang siya kasimple. So nagsimula kami sa 2 stores. Isa sa Marilao and isa sa Mindanao Avenue. And dahil may asawa na ako noon, nakatira ako dun sa taas ng tindahan. And kasama ko yung mga tao ko. 2 lang ang tao ko noon eh. Pag galing ko ng office, bibili ako sa Balintawak ng kamote. Ang dating ng kamote, tandang-tanda ko, 9 p.m. Oo, so pagkuha ko ng kamote, iuwi ko, 1 sack. And then, ilulutuin ko sa umaga bago ako umalis. And then, papasok ako sa office. Diyan kami nag-start. Ang kwarto namin, tandang-tanda ko, parang 25 square meter lang eh. Wala akong dining table. Alam mo, masaya yung panahon na yon because hindi ko alam na wala akong dining table eh. Kung paano ako nangarap, to follow na yan, sinimulan muna namin enjoyin yung pagluluto at saka pagtitinda. Ang vision namin is maging available ang Filipino delicacies, particularly Don Benito, sa buong Pilipinas. So, ang dream namin eh, kung saan may Pilipino, may Don Benito. When the business became successful, I knew that from that moment that I was able to give back to my parents. Ganun naman ang puso ng mga magulang para sa anak, diba? Panalo rin nila ang panalo mo sa buhay. Pero mas panalo ka sa buhay if you are willing to extend that help to your community. And for me, the easiest way to do that, if you're an employer, is through empowering your employees. Ang process namin sa Don Benito to empower my team. Hindi ako umaandar mag-isa. We are a team. We always welcome suggestions. You suggest, I decide, and then we implement. Pagka na-implement natin at nagkamali, the buck stops with me. Hindi kita sisisihin. Kasi yan ang pinag-usapan natin eh. One part ng employee empowerment is leadership eh. Pag sinabi ko yan at ginawa mo yan, kamali tayo, technically mali ko yan. Kasi I'm proud to say na marami akong management na hindi sila nakagraduate, pero ang gagaling nila. Na-training kami through battles eh. We engage the battle, we are a team. Lahat yan nagtutulungan, hindi ako. Okay, it's a team. I always listen, but I decide. Kasi sometimes, yung mga suggestions, sobrang dami, magkakaiba. We have to come up with a decision. So yun ang trabaho ko. Sama-sama na kami. Kasi we decided it together as a team. Ang mga trainings na kinokonduct namin is meron kaming mga leadership training, kinokonduct din ng HR, and nagtitraining kami ng personality management. Because how you project yourself, how you think about yourself, malaking factor yan. We see to it na maayos ka muna. Sa team members, pag merong malaking problema na isa, sama-sama kayo eh. Maapektuhan ka talaga.
Kasi pag sobrang hirap ng workload nila, masasagad din naman sila, hindi tatagal. Ang business kasi is, we believe na patagalan siya, hindi siya pabilisan. Pamilya para sa akin ang mga staff ng Don Benito. And when it comes to family, we make sure that they are well taken care of. Kapag sinabing alaga, may pagmamahal. Another way that I could give back to people is to make sure that I am providing quality and world-class products na hindi makakalimutan ng mga susunod pang henerasyon na masarap ang mga kakaning Pilipino. So our vision for the company is sumikat yung ating Filipino delicacies. Not only Don Benitos, but Filipino delicacies as a whole. Pag pumunta ka ng halimbawa ng Korea, kakain ka ng Korean food, pag uwi mo dito, Korean food pa rin ang kakainin mo. Gusto ko yung pagdating ng panahon is yung mga foreigners, ma-educate natin sila na kumain ng Filipino food. Ang dream ko is subukan naman tayo, i-try and to consume and to remember Filipino culture through our food. Ang culture natin is sharing. In every occasion, parati tayo nag-share. Ang plato mo, kahit na for one lang ang order mo, for sharing. So, ayoko siyang mawala. So, yan ang goal natin, to be recognized worldwide and to promote Filipino culture and food. Dahil, siyempre, globalization na ngayon, baka there is a danger na mawala yung ating food scene because nati-take over tayo. I hope na in our little way, makatulong kami to promote Filipinos, our country, and yung Filipino culture. One way or another, I am a receiver of other people's generosity. Kaya nga, kaya ko na rin makatulong pabalik ngayon. Ikaw, how do you plan to extend the spirit of joy and giving this Christmas? Maraming salamat. Maligayang Pasko. Tandaan natin, mas kumpleto ang Pasko pag may Don Benito.